So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, minsan po talaga kasi, kapag sumusobra na, kailangan po talagang sagutin. Okay? So, alam naman po natin kung gaano kabastos ito si Super Tae, si Super Ate. Si Babalina, yung mamang baba, di ba? So, kasi alam naman po natin, no, kapal ng mukha talaga nito eh. Na doon po mismo sa Malaysia, no? Sarili niya kapamilya, binabastos niya. So doon nga po, tinawag nga po ni Amy Marcos na tambaluslos itong si Martin Romualdez. Well, anong bago? Baka sabihin niyo matagal yung tambaluslos. Pero ang point natin dito mga streetwise, di ba? Si Amy mismo nagbanggit. At syempre, minsan pag sumusobra na, kailangang sagutin. Hindi sa totoo lang mga kababayan, nakakapalan na po talaga ako sa mukha ni Amy Marcos. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha eh. Alam ko, mahaba yung baba niya, pero ay niya yung pangit eh. Mahaba na nga yung baba niya, makapal pa yung mukha niya. Oh. So ito ito yung sinabi ni aso nga yan eh. Yung sinabi ni ni Amy doon sa Malaysia. Okay. Romualdez at Araneta ang lulong at lalay ng bayan. Hindi ko alam sa inyo nakuha yung lulong tsaka lalay na yan. Malamang yan, nakuha niya kay Bakala kay Daryl Yap yan. Diba? So, tingnan nyo to bastos to eh, no? Napaka problema napaka unbecoming, sa totoo lang. Hindi ito yung hindi ito yung gawain ng isang statesman kung tutuusin. Oh. Puro botox. Botox ang puta. O, tingnan nyo to tingnan nyo. Panoorin nyo to. Yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Alam niyo yung si Lolong. Alam niyo yung history ni Lolong. Kita ko to eh. Oh. Yung si Lolong kasi, siya yung mayroong pagkakataon po sa Pilipinas, no, na sa Guinness Book of Records, nahuli po yung pinakamalaking buhaya sa Palawan. I think 2000, yan eh. Yung 2012 po ata yun. Oo. So, nahuli po yan sa Palawan, ang alam ko, no. Tapos, pinangalanan siyang Lolong. ayan ang history ni Lolong eh. Tapos eventually nagkaroon ng teleserye Lolong. O di ba? Kaya diyan nakuha yung buhaya. At yan si Lolong nung nahuli, namatay din yan eh sa sobrang stress. Oo. Ba't pa kasi hinuli, di ba? Kaya Tubos, bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay... ano mo, putangin na to si Sarah, gumaganon pa talaga si Sarah. Go, 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 aso! Katabi niya si Sarah, di ba? Gago talaga to. Abnormal talaga to, no? Teka lang, ulitin nga natin. Visit tuloy ako. Teka lang, Problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Di ba? Kung makatambalos-los ka. Hindi, actually, sinagot to ni ng spokesperson ng house eh. Mamaya panoorin natin maya-maya. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan... Oh, dalawa si Sarah, gumagano pa talaga. Nice one, aso. Nice one. ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Eh sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Actually,
Alam niyo, no, bang pinapanood ko talaga to, no, gustong-gusto ko talaga murahin si Aimee, eh. Hindi. Actually, sumusobra na po talaga kapal ng mukha niya, eh. And by the way, ako po talaga, no, nasabi ko na tayo po mag-move on na po tayo mag-move on na po tayo sa nangyari po sa alyansa. Pero pagdating po kay Aimee, kasi konti na lang talo na siya, eh. Kaya doon po sa mga bumoto kay Aimee, no, natatangahan po ako sa inyo. Especially po yung mga loyalista. No? Kasi, hindi, sorry, pasensya na po, Pero, sa totoo lang po talaga, alam niyo naman po talaga, no, na si Aimee po, nagiging liabilities na po sa presidente. Hindi na po siya nakakatulong, nakakasama na po siya. Una sa lahat, no, ang dami pong paninira na ginawa ni Aimee. Yung sabi nga ni Aimee na wala daw pong budget para sa infrastructure, hindi po totoo yun. Di ba? Alam niyo naman yun. Pero ba't niya sinabi? Di ba? So ngayon, ang problema ngayon ni Aimee, namigay daw po ng pera ng billion-billion. O di ba? So, hindi, hindi naman ako fan ng ayuda. Pero ang tanong dito, ang daming nakinabang sa ayuda. Maraming nakinabang sa ayuda. So, sino ang mas pipiliin mo? Yung namimigay ng ayuda? No? O dyan sa nagnakaw ng confidential fund? Ay, ang problema sa'yo, eh. Oh, ulitin ko lang, ako hindi ako fan ng ayuda. Hindi talaga. Kasi mas maganda sa akin bigyan ng trabaho yung mga Pilipino. Pero total nandyan na yan, eh. Ngayon, kung papapiliin nyo ako, sino ang mas pipiliin ninyo? Yung namimigay ng ayuda o yung nagnakaw ng confidential fund? And by the way, no, itong si First Lady Lisa Marcos, kitang-kita po natin yung yung inggit. Totoo lang, inggit ang tawag dyan, babalina, inggit ang tawag dyan. Di ba? Yung chismis po nila na si Lisa Marcos daw po nagpapalakad ng Pilipinas, naniwala naman kayo. Isa ka pa. Oh. Una sa lahat, mga babayan, no, kung si Lisa Marcos po talaga yung nagpapalakad ng Pilipinas, dapat yung instruction ng mga cabinet secretaries ni PBBM na kay Lisa. Di ba? Dapat kapag mayroong cabinet meeting, ang umaharap si Lisa. Hindi si PBBM. Oh. And by the way, no, ngayon, dahil po dyan sa katangahan na yan ni Aimee, sobrang na talaga itong sa kabubuhan to, no? So, sumagot yun itong si Princess Abante. Watch, House spokesperson attorney Princess Abante firmly stated that giving ayuda to the poor is better than stealing people's money. O, di ba? Doon pa lang sablay na, di ba? Sablay na si Aimee. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan, Abante said. Habang ang iba ay abala sa pag-ikot sa abroad, sa media appearance, at tila maagang kampanya, Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, she added. O nga naman. O, di ba? So, si Speaker, meron siyang speaker. Nabasa ko na sa comment yun, So, then, actually, mga babayan, no? Medyo makapal talaga ang mukha, no? Na habang nagbabakasyon to mga hayop na to, no? Doon pa talaga nila makuhang manira ng tao. Sige, panoorin nga natin to, no? Sige. Itong sinabi nga po ni Princess Abante. Sige. Kababayan. Ang mandato ng Kongreso. Ano ba? Teka lang. Yan. Sige. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanapbuhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Sara, wala ka pala. Magnanakaw ka pala eh. Alam mo, Aimee, buwa ka ng ina ka. Talaga.
Kung mapagsalita ka, no, kung makapanlait ka talaga, no, pinsan mo yun eh. No? Pero itong katabi mo, na si Sara Duterte, no, nagnakaw sa taong bayan yan. At ang nakakatawa dito, no, ayaw mo magkaroon ng trial kasi mabubuking. Mabubuking po si Sara Lustay. Ay, Diyos ko. Alam nyo, doon pa lang, kung meron man traitor sa taong bayan dito, si Amy po yun. Karapatan po natin mga kababayan na malaman po kung anong totoo. Karapatan po ng bawat Pilipino na makita natin ang ebidensya na iaharap po laban kay Sara. Hindi lang laban kay Sara, laban po sa lahat. So ngayon ang point natin dito, bakit mo aharangan? Tapos nung hinarangan mo, sisiraan mo pa si Martin Romualdez. Porket ba yung impeachment trial ang galing sa House? O di ba? Hindi naman nakakabisit yung ginagawa ni Amy, hindi na tama talaga to eh. Hindi sa totoo lang, di ba? Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal. Alam niyo, no, minsan po kasi may nakikita ko sa mga comment section dyan, no, na, takero, malamang mga DDS siguro yun, no. Takero, yung nabibigay lang naman ng ayuda dito yung mga malalakas kay barangay captain. Actually, bawal po yun. Oh. So, kung meron mang ganun, magreklamo kayo. Di ba? So, anong problema sa inyo? At malamang baka tamad din kayo pumila. Oh, kaya... sige. Na bank account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Tayo Ang dyan. tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. Oo nga, no? Si Sara di pa nagpapaliwanag. Actually, ang nakakatawa kasi dito, ang daming sinasabi ni Amy Marcos na pagnanakaw daw po doon po sa ayuda. So, nasan yung resibo mo? Hindi pwede puro bintang lang. Pero kay Sara, mga kababayan, meron po tayong resibo na magnanakaw po talaga siya ng confidential fund. Alam nyo, kapag meron kayo napakitang resibo or ebidensya na magnanakaw si Martin Romualdez ng ayuda, titirahin ko si Martin. Ang problema, wala kayong ebidensya eh. Wala eh. Puro lang kayo bunganga eh. Paging ebidensya. Kasi tayo mga kababayan, hindi naman po tayo tanga. Kita nyo naman, di ba mga streeters, no? Sa matagal na po dito sa channel po natin, kapag meron po nakakamali po, kahit kaalyado pa yung PBBM, binabanatan natin. O sige, sabihin nga natin, sakyan natin yung sinasabi ni Amy na meron pagnanakaw sa ayuda. Martin, magnanakaw ko pala ng ayuda. Asan ebidensya ko? Sabi ni Amy, di mo kakuntang ha? Di ba? Oh. Hindi po katulad po kay Sara Duterte, no? Pag sinabi natin na magnanakaw ng confidential fund, may ebidensya tayo. Oh, yung report ng COA, yung Mary Grace Piatos, yung Xiaomi 8, di ba? Yung Jody Baho. Jody Ligo pa. Yung Jody Ligo. Ang dami. Oh, si Gloria Marquez. Di ba? Pati yung statement ng AFP. Ang daming ebidensya. Pero itong si Amy, no, paano tayo maniniwala dyan? Kung walang ebidensya, hindi pwedeng ganun, Amy. Puta, di ba? Medyo nakakainis na talaga itong ginagawa ni Amy. Hindi na tama ito eh. Oh. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman.
Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Pero Wala honestly, mga kababayan, no? Honestly talaga, no? Si Martin po talaga, mukhang mukhang wala talagang plano tumakbong presidente. Sa tingin ko talaga wala. Sa tingin ko talaga wala. Ang posibleng gawin lang po ni Martin sa 2028, tulungan po kung sino yung iangat ng kamay ni PBBM. For example, sabi ni PBBM, ito, ang susuportahan natin, ang gagawin na po ni Martin, susuportahan lang po yun. Kung baga tawag doon, kingmaker. Parang ganun lang po. Pero kung tatakbo si Martin bilang presidente, mukhang malabo talaga eh. So, ang nagpapahiwatig po ngayon na tatakbong presidente, meron ng dalawa. Si Sara at saka si Risa Ontiveros. Oo. Si Risa nakakabanggit lang nung nakaraan na kinukonsider niya maging presidente ng Pilipinas. So, kaya na ba ni Risa maging presidente? Well, kaya ni Risa. Pero I mean yung political capital niya, kaya na ba? Di ba? So, tingnan natin, no? Pero, si Martin po mukhang malabo talaga. Mukhang malabo talaga si Martin. Oo. siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, Oo nga, putangan na, no? Si Amy nagpapakute, no? Si Amy nagpapakute, tanda-tanda mo na, nagpapakute ka pa. Senior citizen ka na, buha ka ng ina ka. 70 years old ka na. Kung mas nakakala mo, napakakikay mo, buti naman sana kung bagay pa sa'yo. Wala yan to si Amy, no? Kung magpakute sa mga video, kala mo naman bagay sa kanya. Di ba? Kay Risa na ako kaysa kanya. Hindi, totoo naman to. Siyempre kay Risa tayo, di ba? Kung Risa versus Sara lang ang labanan. No? Totoo naman yun. Pero kung meron pang iba, tingnan natin, di ba? Hindi ko naman sinasabi na na hindi ko gusto si Risa. Gusto ko si Risa. Pwede siya pang presidente eh. Ang tanong natin dito, kaya na ba ng political capital niya? Kaya na ba ng political capital ni Risa? Di ba? Ayun ang tanong natin dito. Kaya niya na ba talunin si Sara sa eleksyon? Di ba? So, Agri, kawawang... maraming salamat nga pala dito kay Vince. Doon sa, Gandeza ba yan? No, sige. bisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Actually, yung bumaba yung presyo ng bigas. Bakit? Speaker. Alam niyo ba yun? Hindi nga. Nung panahon po ni Digong, iniwan po ni Digong na yung presyo ng bigas 60. 60 pesos. Ngayon po, meron tayong 20 pesos na bigas. Well, subsidy naman yon. Pero sa Love for All, meron 35. Okay. Sa palengke, mga kababayan, meron ka mabibiling 38. May 44, may 50. Kung kukumpara po natin doon po sa panahon nga po ni Digong na 60, 65 pesos, sa ibang lugar sa bansa, pumalo na nga po ng 80 pesos yung presyo ng bigas. Kasi nga po, dahil nga po ito sa transferification law, tsaka sa hoarding. So, ang ginawa ni Martin Romualdez, mga kababayan, diba? Tinipon niya yung mga yung mga rice cartel, yung mga negosyante ng bigas. Wag yung tinatago yung mga bigas. Kaya naglabasan yung mga bigas ngayon. Kaya nagmura siya ngayon. So, ayun na. Actually, si Martin po talaga yung isa sa mga promotor niyan. Kung bakit nagmura ang bigas. Nakita niyo ba si Martin na ako ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. Ang galing-galing ko, di ba? Nakita niyo bang gumanon? Wala, hindi naman Hindi. Pero si Amy, mga kababayan, wala nang ang ginawa, putang ina, ang ingay pa. Sige, continue natin.
Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Okay kayo dyan. So, ginalit yung speaker. Yan po ang statement ng speaker. Okay. So, ngayon kasi mga babayan, no, alam nyo, wala mang ito Re-reviewin lang natin to kung makapagsalita kasi itong si Amy, akala mo hindi na mumulitika. Di ba? In the first place, mga kababayan, yung tambalus-lus po kasi, ang pinagsimulan din po kasi yung politika. Baka nakalimutan ni Amy. Amy, nakalimutan mo ba? Yung pinagmulan ng tambalus-los, ito yun eh. Oh, ito yun, no? Yung post ni Sara Duterte noong 2013. Nalala nyo to, di ba? In your ambition, do not be tambaluslos. Tingnan nyo, di ba? Parang bata, no? Puta, meron tayong vice president na parang bata. Tambaluslos. Di ba? Oh. So, bakit ba nangyari yan? Tandaan natin mga kababayan, dito po nangyari yan eh. Gloria Arroyo denies Austerplatt versus Speaker Romualdez. Oh. Huwag niyo kakalimutan to ang balita na to pero kukwento ko na lang para hindi ko nabasahin. Alam ko boring pag binabasa eh. So ang kwento nito mga kababayan, no, malamang alam niyo na to eh. 'Di ba? Noong year 2023 mga ka-streetwise, itong si Gloria Macapagal Arroyo pumunta ng South Korea. 'Di ba? May mga bitbit ng mga congressman. At doon niya po ginawa yung indoctrination para po tanggalin si Martin Romualdez para maging House Speaker. At ang papalit syempre, siya. Di ba si Gloria? Oh. At nalaman po yan ni Speaker Martin Romualdez. So anong ginawa ni Speaker? Anong ginawa ni Martin? Dinemote po si Gloria. Alam niyo ba kung bakit napakadelikado nun? In the first place kasi mga kababayan, alam naman po natin, no? Na may plano po talaga si Gloria, si Digong, at si Vic Rodriguez, na ipa-impeach po si PBBM simula pa lang. At pag natanggal po si Martin Romualdez bilang speaker at ipapalit si Gloria, magiging puppet na lang po si PBBM ng mga Duterte. Mangyayari dyan, susunod ka ba sa amin o papa-impeach ka namin? Oh. So ang ginawa po ni Martin Romualdez, dinimote po si Gloria. Doon po nagalit si Sara. So yung imong ambisyon, do not be tambaluslos, sabi niya gano'n. Oh. So pinagmulan po ng tambaluslos, politika. Di ba? So ang tanong natin dito, tama ba? Yung ginawa ni Martin, na i-demote si Gloria, syempre tama. Walang iya po yan si Aling Maliit eh. Oh. Ayan ang problema sa inyo. Bakit na nabibisto kayo ni Martin Romualdez, no, na si Gloria nga po may planong ipa-impeach si PBBM, nahuli nga po ni Martin nahuli nga po ng House, yung pagnanakaw ni Sara, galit kayo. Yun ang sa inyo eh. Pero by the way, bahala ka sa buhay ninyo, no? Especially dyan sa mga bumoto kay Amy, no? Nakapanggigil kayo, sa totoo lang. Oh. Si Gloria nandaya din, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito sa sagot nga po ng speaker,
Kasi ano siya, di ba? Speaker siya ng speaker. Di ba? So, yun, so kayo ba, agree ba kayo dito na, wala, don't get me wrong ha. Hindi ko naman sinasabi na, ano, na tayo pa ay 100% sa ayuda, pero nandiyan na yan eh. Di ba? So, supportan na lang natin. Pero, ano ba? Saan ba tayo, ano ba mas pipiliin natin? Doon sa nabibigay ng ayuda o doon sa nagnako sa confidential fund? And by the way, kung sinasabi nga, ulitin ko lang ha, kung sinasabi po talaga ni Amy na merong anomalya dyan po sa ayuda na yan, nasan po ebidensya? Tingin ng ebidensya. Hindi po ako maniniwala kay Magalong, yung 777, yung 30-30-30. Wala rin ebidensya si Magalong eh. Bunganga niya lang din eh. Oh. So yun, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan sa Team Replay, palike pa subscribe. Yung makalabisan, pa-share po ng video po na to, no? So, ito iwanan muna natin yung topic na yan. So, pag-usapan natin tong